Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay ang pulot-pukyutan. Ang pulot-pukyutan. Ang ating mga minamahal na ang pulot-pukyutan o honey ay isang pagkain sustansya. Ito po ay napakabuti sa ating katawan at kalusugan. Ayon po sa aking pagkasaliksik, ang honey raw ay mayaman sa antioxidants na tumutulong laban sa sakit at pinsala sa katawan. Ito rin mabuti rin ang honey sa tiyan at bituka sa pagtunaw ng pagkain at pagginhawa ng iritasyon, sikmura. Bilang po antibacterial at antimicrobial, ang honey po ay pumipigil sa pagdami ng masamang mikrobyo. Ito rin mabuti rin sa puso, sa paggaba ng bad cholesterol, at maayos na pagdaloy ng dugo. Ito mga minamahal ng sigla at enerhiya. At mapalakas na ating immune system. Kaya hindi po katataka na ang ginagamit ng Biblia nalarawan ng mabuting epekto ng mga kayang salita. Mabuting salita ay ang honey. Ayon po sa Kawikaan 16:24, mga maligayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. Di lamang mabuti sa katawan o buto, kundi pati rin sa kaluluwa. Sa ibang salin, kayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. Sa Kawikaan 2018 po, o 12:18, Kawikaan 12:18, sabi noon na sa magandang panalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ano po sa Kawikaan 15:4, ang magilo na salita ay nagpapasigla sa buhay. Ayon po sa Kawikaan 10:11 rin, ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay. Yung mamila ang mabuti at magandang panalita ay isang pagpapala nga na napakadali natin ibigay sa iba. Kaya din lamang nasa pusong sila po ay mahalin at pagpalain. Kaya tayo magpasalamat, tayo pumuri, tayo magpatawad, tayo magpakita ng paggalang, at magkasabay na manalangin. Magandang gamit ng ating panalita. Kaya po, ito lang ilang simpleng mga paraan, panalita, na matamis sa kaluluwa ng nakikinig. Maraming salamat po.